Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Babae arestado sa Baguio City dahil sa pagbebenta ng mga rehistradong SIM cards online. Buntis na ginang, ligtas na nanganak sa tulong ng kapulisan sa Magsaysay Occidental, Mindoro. At lalaking dating miyembro ng Communist Front Organization, nagbalik loob sa pamahalaan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Para sa ating unang balita, walang takas ang isang babae sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Baguio City dahil sa pagbebenta ng rehistradong SIM cards online. Patrolwoman Mary Grace Artisuela sa report. Mahigit 70 pirasong rehistradong SIM card ang nakumpiska mula sa isang 27 anyos na babae sa isang entrapment operation na isinagawa sa Purok 2, Barangay Santo Rosario, Baguio City. Ayon sa mga otoridad, natukoy ang Facebook account ng suspect matapos itong mag-post sa isang Facebook page na nag-aalok ng mahigit 200 pirasong rehistradong SIM card. Agad na nakipag-ugnayan ang mga operatiba ng Mountain Province Provincial Cyber Response Team ng RACOCAR upang magsagawa ng entrapment operation. Sa isinagawang operasyon, naaktuhan ng suspect habang isinasagawa ang illegal na transaksyon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ng suspect sa paglabag sa RA 11934 o SIM Registration Act. Sa ating mga kababayan na nakikinig, ang pagtinda po ng SIM card, kahit sa inyo pa man ito o sa kapitbahay nyo o sa mga relative ninyo, ay against sa ating Anti-SIM Registration Act. Ganun din po ang pagtinda ng e-wallet account. Kaya po, dapat po maging maingat po tayo sa ganitong aktibidades natin kasi po ito ay siguradong mahuhuli po tayo ng cybercrime group. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artisuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artisuela. Agad na naaresto ng mga tauhan ng Marikina City Police ang isang lalaking sospek sa pang-hold up sa barangay ng Ka matapos ang mabilis na pagresponde mula sa tawag sa 911 emergency hotline. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jenny May Dolor.
Nito lamang September 11, 2025, mga bandang alas 7:40 ng umaga, isang pang-hold up ang naganap sa kahabaan ng Rosa Street, Barangay Nangka, Marikina City. Ang sospek ay kinilalang si alias Darrell na kasalukuyang nasa kustodiya na ng Marikina Police. Ayon sa salaysay ng biktima, bigla di umanong lumabas sa kanyang likuran itong sospek at tinutukan siya ng kutsilyo sa kanyang tagiliran at nagdeklara ng hold up. Nakuha ng sospek ang cellphone ng biktima at mabilis na umalis sa pinangyarihan ng krimen. Dagling humingi ng tulong ang biktima at nakatawag sa 911 at makaraan lamang ang 3 minuto. Matapos matanggap ang tawag, ay agad nakaresponde ang mga tauhan ng Sector 5 ng Marikina City Police Station na kasalukuyang nagpapatrolya malapit sa lugar ng insidente. Matapos makausap ang biktima ng mga rumesponding pulis, ay agad silang nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa mabilis na pagkaaresto ng sospek na naabutan pa nilang tumatakbo patakas sa kahabaan ng F. Manalo Street, Barangay Nangka, Marikina City. Na-recover mula sa sospek ang isang cellphone na kinilala ng biktima na kanyang pagmamay-ari na nagkakahalaga ng 21,000 pesos, isang kutsilyo na may habang 10 inches na ginamit ng sospek sa krimen. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek, ito ay pansamantalang nakakulong sa Marikina City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon at ito ay nahaharap sa kasong robbery hold-up. For me po yung response was so quickly naman po nung tumawag po rin sa 911. A few minutes po, bigyan naman po natin yung response po ako and then agad po, dumating po yung tulong and thank you po kayo sa iyo kasi dahil po sa kanya, natulungan po ako sa problema ko and then yun po, naibalik po sa akin kinuha sa akin na cellphone tapos eto po, ayos na po yung anuman tulong dapat ayos na din bibigyan ko po ng paraan para po mabigyan ko ng dapat na kaso po yung dapat na kusuhan. Thank you. Maraming salamat po. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isang 62 anyos na lalaki na dating miyembro ng Communist Front Organization ang nagbalik loob sa pamahalaan sa bayan ng Agoo, La Union. Magbabalita dyan si Patrolman Dennis Carinal. Isang 61 anyos na barangay tanod mula sa barangay San Manuel Norte, Agoo, La Union ang formal na kumala sa isang grupong pinaniniwalang konektado sa mga makakaliwang organisasyon matapos ang isang joint intelligence operation ng pulisya at mga opisyal ng barangay ito lamang September 13, 2025. Kinilala ang individual na Salya Supremo, isang miyembro ng grupong Timik Kinamnaman Dagiti Babasit amang Ngalap ti La Union na umano'y underground mass organization ng progresibong grupong Anak Pawis sa lalawigan. Ayon sa ulat ng Sigen La Union Provincial Mobile Force Company, katuwang iba't ibang unit ng pulisya at mga barangay officials matagumpay na nisagawa ang operasyon na nagresulta sa voluntaryong pag-atras ni Supremo mula sa nasabing grupo. Batay sa opisyal na dokumento, inihag ni Supremo ang kanyang kahustuhang talikuran ang anumang koneksyon sa mga CPP and PNDF affiliated organization upang mabuhay ng mapayapa at walang kinikiling ideolohiyang politikal. Matapos nito, isinilalim siya sa custodial debriefing at inharap sa mga opisyal ng barangay para sa tamang proseso ng pagbabalik loob sa pamahalaan. Nasaksihan naman ng mga opisyal ng barangay San Manuel Norte, Agoo MPS at iba pang kasapi ng unit ng pulisya sa panunumpa ng katapatan ni Supremo sa ilalim ng pamahalaan. Ang ulat ay bahagi ng patuloy na implementasyon ng Executive Order No. 70 o ang Wall of Nation Approach na naglayong wakasan ang insurhensiyang feminista sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga legal at mapayapang paraan ng pagbabalik loob ng mga dating kasapi ng mga kaliwang grupo. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Arestado ng mga otoridad ang nakatalang top 3 most wanted person dahil sa kaso nitong acts of lasciviousness sa Bulacan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Mildred Tawag. Tagumpay ang aresto ng mga otoridad ang isa sa mga top 3 most wanted person na may kasong acts of lasciviousness sa isinagawang operasyon sa Barangay Poblasyon, Kalumpit, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda Usman
Officer in charge ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company ang akusado na si alias George, 37 anyos, isang truck driver at residente ng Barangay Iba, Kalumpit, Bulacan. Bandang alas 9 ng umaga nang maaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay sa Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Child Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may irekomendang piyansa na 180,000 pesos. Higit pang pinaiigting ng Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang kampanya laban sa mga most wanted persons upang matiyak na ang mga lumalabag sa batas ay mapanagot at maprotektahan ang mamamayan laban sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Samantala, ligtas na nanganak ang isang buntis na ginang sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro sa tulong ng mga rumespondeng pulis. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Dara Falogme. Isang 23 anyos na ginang nakatutubong mangyan ang matagumpay na naipaanak sa tulong ng mga kasapi ng kapulisan mula sa 2nd Maneuver Platoon, 1st Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company nitong Lunes, Setyembre 15, ganap na alas 2:30 ng hapon. Pinangunahan ni Police Lieutenant Normin A. Luis, platoon leader ng nasabing unit, ang agarang pagresponde at assistance kay Ginang Angelita A. Mindoro, residente ng Sitio Magarang, Barangay Nicolas, na noon ay nasa delikadong kondisyon ng panganganak. Sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa basic first aid, basic life support at combat medic skills, matagumpay na naipaanak si Ginang Mindoro. Agad rin siyang isinakay sa patrol car at inihatid sa Rural Health Unit sa Barangay Poblasyon upang matanggap ang karagdagang pangangalagang medikal. Ang pangyayaring ito ay malinaw na pagsasakatuparan ng 7-point agenda ng bagong Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na nakatuon sa makatao, moderno at epektibong serbisyong pulisya. Ipinamalas ng mga tauhan ng 1st Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company ang tapang at malasakit sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad habang pinatitibay ang ugnayan ng pulisya at mamamayan. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Dinakip ng kapulisan ng isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Malilipot, Albay. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Doxy Charis Casasos. Isang lalaki sa ikinasang entrapment operation ng Malilipot Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain Alex Alcantara, Officer in Charge, Regional Anti-Cybercrime Unit 5 na pinamunuan ni Police Major Larry Bremen, Deputy Chief ng RACO 5. Isinagawa ang operasyon ngayong Setyembre taong kasalukuyan sa Purok 3 River Camp Inn, Barangay San Isidro Ilawod, Malilipot, Albay matapos makumpirma ang iligal na aktibidad ng suspect sa online na plataforma. Kinilala ang suspect bilang isang 29 anyos na lalaki, walang asawa at residente ng Purok 6, Barangay Matalikni, Malinaw, Albay. Ang nasabing individual ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section B ng Republic Act 7610 na isinabata sa ilalim ng Republic Act 11648 at kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
weather update. Patuloy pa ring binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low pressure areas sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA-09D ay may high chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala ang LPA-09C ay may unlikely chance na maging bagyo sa parehong panahon. Pinapayuhan ng lahat na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor ng mga abiso mula sa DOST Pag-asa para sa karagdagang impormasyon at gabay. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Kulungan ang bagsak ng top 2 most wanted person matapos maaresto ng Cordova PNP dahil sa kasong lascivious conduct sa Cordova, Cebu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ng Cordova PNP ang top 2 most wanted person provincial level na may kasong violation of lascivious conduct under Section 5 ng Republic Act 7610 sa Purok 2, Barangay Catarman, Cordova, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major John Caleb D. Sanchez, Acting Chief of Police ng Cordova Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si J. Lord, 34 anyos na residente ng Purok 2, Barangay Catarman, Cordova, Cebu. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong violation of lascivious conduct under Section 5 ng Republic Act 7610 na inisyo ni Honorable Maria D. Ciares, presiding judge ng Family Court, Branch 6, 7th Judicial Region, Mandaue City, Cebu na may 200,000 rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nakapit sa Cordova MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkaaresto ng suspect ay patunay ng Cordova PNP ng kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad, alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Tuluyan ang winakasan ang ugnayan sa rebelding grupo ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group at nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte. Patrolwoman Cristel Palafox sa report. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pagsisikap at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 1st Leyte Provincial Mobile Force Company kasama ang 31st Special Action Company, 3rd Special Action Battalion PNP SAF Regional Intelligence Unit 8 at Baybay City Police Station. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit caliber .38 revolver at 3 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya na ng 1st Leyte PMFC para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Samantala, nagsagawa ng proficiency driving training ang Police Regional Office 6, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga kasapi ng kapulisan sa rehiyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Ledeline Bansagon. 5 days proficiency driving training ng Police Regional Office 6 ang sinimulan para sa kanilang mga tauhan nito lamang ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan
sa Camp Martin Chufilo B. Delgado, Iloilo City. Sinagawa ito sa 4 na batch upang mapaunlad ang kakayahan sa pagmamaneho at madagdagan ang kaalaman sa road safety ng mga pulis na lumahok. Pinangunahan ng Regional Logistic at Research Development Division ang pagsasanay, katuwang ang TESDA sa pamamagitan ni Training Center Administrator Porfirio C. Celestial. Humigit kumulang 100 na kalahok ang sumailalim sa mga lektura at praktikal na gawain tulad ng defense driving, vehicle maintenance at tamang paggamit ng patrol cars at motorsiklo. Binigyan diin ni Pro-6 Regional Director Police Brigadier General Josefino D. Ligan ang kahalagahan ng pagsasanay upang masigurong kaligtasan ng mga pulis at ng publiko sa tuwing sila ay nagsasagawa ng operasyon. Aniya, ang bawat pulis ay hindi lamang driver, kundi tagapangalaga ng buhay at tiwala ng komunidad. Bahagi ito ng adhikain ng PNP na layong palakasin ang kakayahan ng mga tauhan at masigurong mahusay na nagagamit ang mobility assets ng kapulisan. At sa huli, patunay ng patuloy na dedikasyon ng Pro-6 sa profesionalismo at kausayan sa paglilingkod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ng kapulisan ang isang individual na may kinakaharap na kasong rape at sexual assault sa isinagawang operasyon sa lungsod ng Zamboanga. Ang report mula kay Patrolwoman Joyce Abiog. Individual sa isinagawang law enforcement operation ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Station 4 kasama ang 1st Special Operation Unit Philippine Maritime Group, 1st Zamboanga City Mobile Force Company at CIDMU SIU sa Farmers Drive, Barangay Mampang, Zamboanga City. Kinilala ni Police Captain Rene D. Zinesa, Officer in Charge ng ZCPS 4, ang suspect na lalaki, 30 taong gulang, vendor at residente ng nasabing lugar. Naging matagumpay ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape under Article 266-A Paragraph 1 of Revised Penal Code in relation to Article 266-B at sexual assault under 266-A of the Revised Penal Code in relation to Section 5 of RA 7610 na inisyo ni Honorable I.V. Perolino Damayo Elvinia, Presiding Judge Branch 7 Family Court, na walang inirekomendang piyansa para sa kasong rape habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa kasong sexual assault. Ang nasabing suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Station 4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Samantala, isang lalaki ang naaresto matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa isang fixed checkpoint sa Davao City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mariel May Dongkilap. Arestado ang isang lalaki na kinilala sa alias na Merson, 30 anyos, na residente ng Purok 11-D, Labunon, Barangay Maniki, Kapalang, Davao del Norte, sa PNP Task Force Checkpoint sa Likanan, Lasang, Davao City, bandang alas 9:20 ng gabi noong Setyembre 14 taong kasalukuyan. Sa isinagawang operasyon, na-recover mula sa suspect ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 19,516 pesos. Agad namang ipinaalam ng tauhan ng Bunawan Police Station sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan. Kasunod nito, dinala siya sa Bunawan Police Station para sa kaukulang legal na proseso at pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang tinitiyak ng mga otoridad ang kanilang walang humpay na paglaban sa illegal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang isang ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Rion 11, ako ang PNN Correspondent, Patrolwoman Mariel May Dongkilap, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dongkilap. Kusang isinuko ng isang vendor ang smuggled cigarettes mula sa Sitio Ayunan, Barangay Kalakakan, Pikit, Cotabato. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Resalio Malay. Kusang
Inupo ng isang vendor mula Sitio Ayunan, Barangay Kalakakan, Pikit, Cotabato, ang 19 na rims ng Red Fort at 10 rims ng White L3 Menthol smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 11,600 pesos noong gabi ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa vendor, napagpasyahan niyang magsuko matapos sa isinagawang information drive ng Pikit Municipal Police Station ukol sa masamang epekto ng paninigarilyo at parusa sa smuggling sa ilalim ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa PNP, ang kusang pagsuko ay patunay ng epektibong kampanya laban sa smuggling at panawagan sa mamamayan na makiisa para sa ligtas at maunlad na komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nasa kote ang 10 drugs. Nasa kote ang 10 drug suspect sa sunod-sunod na anti-illegal drug operation sa rehiyon ng Caraga, habang nakumpiska naman ang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu. Patrolwoman Jacqueline Cabiles sa report. Drug suspect kabilang ang 3 high-value individual ang naaresto at mahigit 212,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa sunod-sunod na anti-drug operations ng pulisya sa Caraga. Sa Surigao del Sur, nahuli ang alias Wen, 33 taong gulang, matapos masamsam sa kanya ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Naaresto rin sa Bislig City ang alias Fab sa buy-bust operation na may dalang 10,621 pesos na halaga ng droga. 2 pang sospek ang nadakip sa Surigao City, habang 3 naman ang nahuli sa Butuan City na may kabuang 47,600,000 pesos halaga ng shabu. Samantala, 3 street-level individual ang nadakip sa Agusan del Norte at Dinagat Islands na tinatayang 31,200 pesos halaga ng droga ang nakuha mula sa kanila. Sasampahan ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PNP Caraga Director PB Gen Marshal Mariano Maestrado IV, mahalaga ang patuloy na suporta ng publiko laban kontra droga upang makamit ang isang drug-free Caraga region. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. At para sa ating huling balita, formal nang pinasinayaan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang 8 municipal police station sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Angela Banderlipe. Bilang mahalagang hakbang tungo sa pagpapatatag ng kapayapaan at seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, opisyal nang inaktiba ng Philippine National Police ang 8 Type C Municipal Police Station sa Special Geographic Areas ng BARM na ginanap sa Salipada, Cape Pindaton, parang Maguindanao del Norte nitong 12 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBAR, ang aktibasyon katuwang si BARM Chief Minister Honorable Abdurauf A. Makakuwa na kinatawanan ni Attorney Marvin D. Mukamad, Director 2 ng ES BARM. Dumalo rin bilang mga paunahing pandangal sina Attorney Fad A. Candao, Regional Director ng Napolcom BARM, at Member of Parliament Butch P. Malang, SJ Development Administrator. Ipinahayag ni PB D. Guzman at PB Arnold P. Argente, Regional Director ng Pro-12, ang kanilang buong suporta sa patuloy na koordinasyon upang matiyak na ang mabagong police station ay magiging matatag na haligi ng kapayapaan, kaayusan at tiwala ng mamamayan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng ProBAR upang muling ayusin at palakasin ang lokal na pagpapatupad ng batas, isang malinaw na pahayag ng pangako ng PNP na bumuo ng ligtas, matatag na pamayanan sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro,
Ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-PNN, 100 days na lang, Pasko na! At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.